ang kamukha ni Olivia, yung asawa mo. Paano magiging si Olivia si Claire na asawa ko? Eh, patay na yung asawa mo. Hindi ko alam kung paano ka nahanap ni Salazar. Pero kapag nakikita kita, pakiramdam ko buhay pa rin si Olivia. Nababaliw na talaga yung asawa mo. Paano magiging si Olivia na si Claire na asawa ko? Eh, patay na nga si Olivia, di ba? Huwag niyong buhayin ang taong patay na sa asawa ko. Kaya pagsabihan mo yung asawa mo, wag na siyang lalapit kay Claire. Sana huwag niya nang guluhin yung asawa ko. Kung kailangan ako yung humarap sa kanya, kung kailangan ako mismo yung makiusap sa kanya, gagawin ko. 2 taon ka pa lang nung na-aksidente siya sa plantang tinatrabahuan niya. 8 years old ako noon. Bakit ka magsisinungaling sa akin, Manang? Baka nagkamali ka lang, Manang. Pero si Philip, hindi pwedeng magkamali. Gagawa ko ng paraan. Hindi pwedeng sumabog ang lahat. Kung hindi, mawawala ng saysay ang lahat ng pinaghirapan ko. Nagpakasal ko sila sa West 5 years ago. Paano nangyari yun? Maliban na lang kung tinago niya sa publiko. Hindi naman kasalanan ni Philip kung bakit namatay yung bata. Nagdesisyon lang naman si Philip dahil siya ang doktor ng bata. Nakapag-decide na ang board, hindi masususpinde si Dr. Salazar. Yung Claire, kamukha talaga siya ni Olivia, no? Malayo. Malapit. Tingnan mo nga tong si Lucas, nagkakandara pa sa kanya. Hindi sa pinag-aalala kita pero si Sofia, mukhang kinukutuban na siya. Pwede mo bang i-distract si Sofia? Gagawin ko makakaya ko. Salamat. Tignan mo nga naman, Claire. Pinagkakamalan ka ng marami. At kahit si Lucas, interesado sa'yo. Dr. Francis Venturina, bagong residente natin. Ma'am, dala ko na po yung mga death certificates ng mga magulang ni Claire Salazar. Nahanap ko na rin kung saan nakatira yung dating supoldorero ng trabaho doon. Ipatawag mo siya. Sigurado ka bang gusto mong ituloy namin ni Claire ang sessions niya? Lalo na ngayon nandito mga buwan kami, no? Wala na akong dahilan para pagbawalan siya sa mga gusto niya eh. Kasi lalo siya magsususpecha kapag pinagbawalan ko siya pumunta dito sa ospital. Halika, mahal. Lunch na tayo.
Melinda, ginagawa mo dito? Maaga kami natapos, kaya naisipan kong dumaan dito. Bakit? Di ko ba pwedeng puntahan yung asawa ko? Hindi naman sa ganon. Pero bakit pakiramdam ko binabantayan mo ako? May dahilan ba para gawin ko yan? Hindi. Hindi mo kailangan gawin yan. Dahil wala kang kailangan ipag-alala. Okay? Bitawan mo na yung hanga po sa asawa ni Philip. Napahirapan mo lang yung sarili mo eh. Paano ko gagawin yun? Ginagago niya ako at ginagago niya yung alaala ni Olivia. Sa dami ng babae sa mundo, napili niya talagang pakasalan yung kamukha ng patay kong asawa? Come to think of it, sa dami ng babae sa mundo, paano siya nakakuha ng kamukhang-kamukha ni Olivia? Anong kasunod yan? Isipin mo siya si Olivia. Papraning ka na, tol. Oh, hindi mo kaaway dito, ha? Sama tayo. Si Salazar. Si Salazar ang kaaway ko. Lahat ng ginagawa ko sa ospital. Dahil gusto kong pahirapan siya. This is good. I take offense na hindi mo to linuto nung nakatira kayo sa akin, ha? Yum. Sana huwag niya nang guluhin yung asawa ko. Dahil hindi lang naman si Philip yung nasasaktan niya, pati yung buong ospital. Kung kailangan ako yung humarap sa kanya, kung kailangan ako mismo yung makiusap sa kanya, gagawin ko. Hello? Hello? Hindi niyo ba ako naririnig? I'm talking here. Pasensya na, Ma. Iniisip ko lang yung ihahanda ko bukas. Mula kasi nung bumukod kami, ang dami na namin inaasikaso. I understand. Ganyan din kami ni Javier nung bago kami lipat. Madaming adjustments. Pero madami din possibilities para sa aming dalawa. Simula nung lumipat kami dito. Good. Pero hindi tayo pwedeng distracted ngayon. Nakuha na natin ang control ng hospital mula kay Philip. But he's still very influential kasi mahal siya ng mga tao doon. So we have to find a way para tuluyan na siya mapatalsik.
ako nananaginip ng ganun? Kinakasal ako sa ibang lalaki. Weird. Alam kong panaginip lang pero may ibig bang sabihin yun? Alis ka? May aasikasuhin lang po ako. Mag-iingat ka, ha? Opo. Salamat po, Manang. Sige po. Sis po. Ano po sa amin yung pa-Barangay Marilag? Diretso po kayo, tapos sa dulo, kanan. Pangalawang kanto, kaliwa. Sige ho. Salamat. Okay po, salamat. Doc Venturina, bakit kayo nakapila dito? Anong meron? Interview daw po para sa mga empleyado ng hospital. Para saan? Sabi sa email, para daw sa employee satisfaction dito. Bakit hindi ko alam to? Ngayon lang nangyari to, ha? Hindi ko rin alam yung mga detalye, pero para daw to sa mga bagong board members. Sige, thank you. Magandang araw ho. Sorry po sa istorbo ha. Magtatanong lang sana ako. Ano yun? Matagal na po ba kayo sa lugar na to? Matagal na rin. Mag-40 years na siguro. So, ibig pong sabihin, andito na po kayo noong 1993, no? Tama? Oo, nandito na ako.
May kakilala mo ba kayo na Juanito at Cecilia Bautista? Taga rito din po sa San Marilag. Naku, pasensya ka na. Wala akong kilalang Juanito at Cecilia Bautista. Hindi kasi ako naglalalabas eh. Hindi ako nakikihalubilo sa mga kapitbahay. Sorry ah. Sa iba ka na lang magtanong. Baka yung iba, kilala yung hinahanap mo. Ha? Salamat po. Papasok ka sa ospital, iinom ka. Ang init ng ulo mo. Nangyari. Isa pa. Sinundan ko si Claire. Ha? Bakit? Dahil gusto ko siyang makausap. Doon na eh. Ilang hakbang na lang abot kamay na siya. Pero nawala pa. Shit. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Kamukha lang siya ni Olivia. Hindi lang basta kamukha eh. Nakita ko yung balikat niya. Parehong-pareho ni Olivia. Gusto ko pang malaman kung ano ang pagkakapareho nila. Balikat? Anong balikat? May fetish ka ba sa balikat ni Olivia? Dumi ng utak mo. Huwag mong pag-iisipan ng ganyan si Olivia. Kung may madumi maglaro, si Philip Salazar yun. Hindi ko pa rin maintindihan. Paano nakapangasawa si Philip Salazar ng kamukhang-kamukha ng asawa ko? Hindi kaya kinuha niya yung asawa ko? Hindi kaya si Olivia talaga yun? Kahit imposible. Management consultant na nag-i-interview ng mga tao ng ospital. Pinag-aaralan nila yung mga tao natin. Kung sino yung dumodoble or kung sino yung walang ginagawa. Pero bakit kailangan nila mag-alis? Sinasala lang ang mga tao. Tinitingnan kung nagdodoble sila o hindi ng trabaho. So, yung mga walang kwenta, bibitawan. Kapag wala nang silbi, paalisin nila. Philip, nagbabawas lang ng gasto sa ospital. Si Dr. Almario, matagal na siya sa atin dito. Ibig sabihin nun, kahit matagal kang nanilbihan dito sa ospital na to, posible ka matanggal. Anong tingin mo kay Severino Salazar? Masasagot yung tanong na yan. Bago pa lang ako dito. Hindi ko pa siya nakakatrabaho. Nakatrabaho ko si Doc Severino nung buhay pa siya. Mabuti siyang doktor. May malasakit siya sa mga pasyente niya. Ano naman ang masasabi mo sa anak niyang si Doc Philip? Kamusta siyang katrabaho? Okay na mga trabaho si Doc Philip. Hands-on siya sa ospital.
Medyo nag-aalala lang ako sa mga usap-usapan tungkol sa kanya na madalas siya napapaaway at nasasangkot sa kung ano-ano mga problema. Ano naman ang masasabi mo sa desisyon ng management na baguhin ang pangalan ng ospital? I won't deny. Masakit talaga para sa akin yung naging desisyon ng board. Dahil pinaghirapan to itayo ng tatay ko. Pero meron ako mga pasyente na kailangan isikasuhin at kailangan kong isang tabi yung nararamdaman ko para patuloy ko pa rin magampanan yung tungkulin ko bilang kanilang doktor. Alam nyo, kung nandito si Dad, ganun din yung gagawin niya. Dahil para sa kanya, hindi importante yung pagiging tanyag. Ang mahalaga para sa kanya ay makatulong sa tao. Kaya niya tinayo itong ospital na to. Ma'am, nandito na po siya. Papasukin mo. Sige po. Senor Magtibay. Dating nagtatrabaho sa Green Eternity Memorial Park. Nasisante ka dahil nahuli kang nagnanakaw sa mga patay. Isa kang grave robber. Teka, nasisante ako ron, ha? Pero, sino ba kayo? Ano kayo, mga pulis? Mukha ba akong pulis? Ano bang kailangan nyo? Meron akong mga tanong. Tungkol sa 2 puntod na tinrabaho mo. Kilala ko nga itong mga to. Tanda-tanda ko nga to. Pero ano bang mapapala ako sa usapan na to? Ang lagay-lagay ba eh, ganun na lang yun. Okay na ba yan? Tanda-tanda ko itong mga to eh. Sabay inilibing. Gabi. Sabay inilibing. 1 year apart sila namatay. Oo, ma'am. Sabay inilibing nung gabi. Magmamadaling araw nga yun eh. Madaling araw? Paano yung mga nakiramay? Yung mga nakilibing? Walang ganun, ma'am. Basta ipinalibing yun, ipinabaon, nilagyan ng lapida, tapos di na binalikan. Walang pamilya o kaanak? Wala, ma'am. Itong babae to. Wala sa libing? Wala, ma'am. Parang nakakalimutan ko na. Ito, para maalala mo. Naalala mo na? Ang natatandaan ko, isang lalaki lang yung nagpabaon eh. Ni ayaw nga magpasama. Tapos parang sinisikreto yung ginagawa namin. Tapos binayaran niya ako ng malaki. And? Mukhang malaking interest mo dito, mama. May sasabihin pa sana akong maganda. Kung magbabayad ka ng malaki. Siguraduhin mo ikakatuwa ko yung sasabihin mo, ah. Eto na, ma'am. Noong araw na ipinalibing yun, sumimple ako. Baka may masilat ako. Mga ginto, alahas. And? Pero walang laman. Puro bato, puro pabigat. Walang laman yung libingan. At saka nakalagay doon sa lapida. Matagal ng patay na 20 taon. Pero, nung ginawa namin to, 2 taon lang na nakakaraan, ma'am.
2 years ago, namatay si Olivia. Sige, umalis na kayo. Salamat po, ma'am. Walang nakalibing sa mga puntod. Sabay ibinaon. 2 years ago. Peke ang mga magulang niya. Ibig sabihin, peke din si Claire Salazar. Watch where you're going! Anong nakuha mo? Marriage certificate ho ni Philip Salazar at ni Claire Bautista. Nagpakasal ho sila sa West 5 years ago. Paano nangyari yan? Alam ko hindi pa kasal si Philip noong mga panahong yun. Maliban na lang kung tinago niyo sa publiko. Dahil siya si Olivia. Si Claire at si Olivia ay iisa. Hindi to pwede. Hindi to pwede. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi siya asawa ni Philip Salazar. Siya si Olivia. Asawa ko siya! Mawawala, mahal. Saan ka galing? Hindi na ako nagpaalam kasi tulog na tulog ka. Sigurado ka bang hindi ka pupunta dyan sa dinner niyo kasama ng mga investors? Dapat nandun pa rin ako. Ayaw mo ba akong isama bilang date? I don't want anything to come between us, Lucas. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon, Olivia. Hindi ko hahayaang sirain mo kami ni Lucas. Alam ko yung mga katulad mo, mapagpanggap. Ano bang problema mo? Dahil kahawig ko yung dating asawa ng asawa mo? Bigla ka lang naman sumulpot sa mga buhay namin. Hindi ako magdadalawang isip na girahin at guluhin ang mga buhay niyo ng mga buwan kamino.